Gusto ko lang malaman yung opinion ng iba regarding my in-laws. Sumasama kasi yung loob ko regarding sa pera na binibigay namin sa parents ng asawa ko. Hindi ako nagagalit na nagbibigay yung asawa ko sa parents niya. Responsibilidad niya yon bilang anak, pero parang naaabuso na kasi kami. Pareho kaming tapos ng pag-aaral ng asawa ko, pero siya lang yung nagtatrabaho. Kasalukuyang nasa Qatar siya ngayon. May sarili kaming bahay dito sa lugar ng asawa ko. Kapit bahay namin yung mga in-laws ko. Ang asawa ko'y sumasahod ng 100k. Yung 80k ay pinapadala niya sa akin at yung 20k naman ay panggastos niya doon. At yung perang nasa akin, dun ko pakukuhanin yung pambigay sa biyanan ko. 15k para sa magulang niya at ang natitira naman ay para sa akin. At nagsisave din ako ng 20k para sa anak namin. Sumasama lang yung loob ko kasi sa 15k na binibigay namin ay hingi pa rin sila ng hingi. Bawat kibot, gastos, hihingi. May namatay na kamag-anak, hihingi pa rin. Mag-aanak sa binyag or mag-aanak sa kinasalan, sa amin pa rin kukuha ng pakimkim. May magbe-birthday or magpipiesta ay sa amin pa rin hihingi. Hindi ba pwede na doon na nila kuhanin sa 15k? Masama ba yung ugali ko bilang manugang na naiinis ako sa kakahingi nila? Hindi rin naman kasi biro yung additional na hinihingi. 7k, 5k, 13k. Gusto ko lang din kasing makaipon na kami kaagad at makabili ng property. Maliit pa yung anak namin kaya nagmamadali kaming makapundar. At hindi habang buhay ang pag-abroad. Hindi ako maluhong asawa, madami kaming bayarin. Hindi ko naiisa-isahin, sa katunayan ay tipid na tipid kaming mag-ina. Pero sila hingi ng hingi, naiiyak na lang ako minsan pero wala akong magawa. Kung tutuusin ay 6 na magkakapatid yung asawa ko at ang 5 anak ay nagbibigay pa rin sa biyanan ko. Wala naman silang malubhang sakit or malaking binabayaran. Meron din namang grocery na medyo may kalakihan din. Pero kaunting konsiderasyon lang din sana, may ginagatas kami. At ang bahay namin ay hindi pa tapos. Minsan iniisip ko na baka sa kakareklamo ko ay mawala yung 100k blessing ni Lord sa amin. Pero kahit anong isip ko, sumasama talaga yung loob ko. Hindi ko alam kung dapat na ba ako magsalita tungkol dito bilang asawa. May karapatan ba akong sumama yung loob sa sitwasyon, lalo na at sinasabi nila na karapatan nila yon dahil hindi daw kami giginhawa kung hindi nila pinag-aral yung asawa ko. At kung sasagot naman ako at bibigyan ko ng katwiran ang mga sinasabi nila, masamang manugang na yung kalalabasan ko. Eh, nandito pa naman din ako sa lugar nila. Tanong ko lang sa'yo, Mami Len, kung kayo ba yung nasa posisyon ko, ano ba yung gagawin nyo? Sana, Mami Len, magabayan nyo ako at masabi nyo sa akin kung ano ba yung dapat kong gawin. Okay lang din sa akin kung i-real talk mo ako. At least alam ko sa sarili ko na may pagkakamali rin ako. Kalabisan ba na magreklamo ako? O sila yung abusado? From our letter sender, Richel ng Masbate. Sa usaping ganyan, dapat yung asawa mo yung nagpaprangka sa biyanan mo. Dahil baka pag ikaw yung tumanggi, eh ikaw talaga yung lalabas na masama. Medyo mali kung iisipin mong wala namang sakit pero susuportahan yung magulang or in-laws. Kailan ba dapat pag nakaratay na? Pero tama ka rin naman na hindi dapat sakop sa suporta ang mga kapatid, tiyuhin o ibang kamag-anak. Lalo at pamilyado o hindi naman imbalido. Maging ang pagpipiesta hindi rin dapat sakop kasi hindi rin naman nagpipista ang nagtatrabaho sa abroad. Pero ganun pa man i-explain mo ng maayos na yun lang muna ang kaya mong isuporta dahil may pinaglalaanan din kayo. Dito talaga ako naiinis sa mga gantong katwirang baluktot. Na kung hindi pinag-aral ang asawa mo, hindi yan makakarating sa ginhawa ng buhay. Kailangan nyo pa bang sabihin yan sa asawa ng anak mo? Karapatan ng isang anak na pag-aralin siya ng kanyang magulang. Kaya wag na wag nating isusumbat yan bilang magulang sa asawa ng anak natin. Dahil tayong mga magulang ang nag-decide na ilabas sila sa mundong ito. At eto naman yung real talk advice ng Mami Len nyo. Eto naman para sa parents. Medyo nakakalungkot din naman talaga ng after all ng hardship para mapalaki yung anak at magkaroon ng own family at magkaroon ng good source of income, bigla na lang mawawala ng karapatan ang magulang. Ganun talaga yung reality ng buhay natin eh. Kaya dapat tayong mga magulang siguro wag ubusin ang lahat para sa anak. Magtabi para sa pagtanda. Kasi pag nag-asawa na sila, lalo na at lalaki ang anak mo, wala ka ng karapatan. Kasi hawak na sila si leg ng asawa nila. Meron kasing mga magulang na ibibigay lahat ng best way para sa anak. Hahanapan ng school na napakaganda kahit malayo at mahal. Kahit sobra-sobrang pagtitipid ng magulang, mapaaral lang. And then sa huli, i-real talk ka lang na wala ka ng karapatan. Kung iniisip natin ang kinabukasan ng mga anak natin, abay isipin mo rin bilang magulang kung ano yung kinabukasan mo pag tanda rin nila. Kasi darating talaga sa point na iiwan nila tayo at magbubuo sila ng sarili nilang pamilya. Kaya tayong mga magulang, maging wise din tayo. Mas maganda na yung tumatanda tayo nang hindi tayo palahingi. Magtabi para sa sarili. Magsube para sa pagtanda may maduduko tayo. Hindi yung kapag tumanda na tayo at humingi tayo sa mga anak natin at hindi tayo nabigyan. Isusumbat mo ng lahat yung pinakain at pinag-aral mo siya. Huwag ganun ha. Magsube para sa pagtanda.